Okay, good morning. So ngayon ay June 15. So kung June 15, ito ay 5 days na lang dapat i-harvest na siya. Kung 40 days Pero bala ko ngayon parang at least 42 days Kahapon kasi, di ba nag-harvest ako? Medyo naaagad yung pag-harvest ko. Parang ang naging average lang kahapon. Nasa less than 80. Kasi may mga timbang na 60 plus, 70 plus. Meron naman pumatong din naman ng 100. Pero mostly, mga 70 plus yung natimbang ko. So, ang ginawa ko, yung kahapon, ginawa ko na lang 1/4, at least 1/4, 100 pesos. Yun. Kaya yung ibang nabenta ko kahapon, 4 pieces. Yan. Goods naman, okay pa rin naman. Pero yun nga, hindi na natin masyadong aagarin. Pero kailangan ko rin kasi maglinis yun. Kailangan ko rin kasing linisin Tapos lagyan ng waterproofing, yung ilalim ng foam. Tapos lalagyan na rin natin ng plastic lining afterwards. So, kaya siguro minadali ko na rin. Yun na rin yung naisip ko. Pero yun nga, in terms of weight, hindi siya masyadong maganda. Okay? So, kahapon, nag-transfer ako. Yung tinanim natin nung June 4. Ayan. So, ito yung sobra. May dalawang sobra. Kasi 17 yon. So, 15. Makikita nyo dun mamaya. Then, yung outdoor natin na rainy. Ayan. Tinransfer ko na rin. And tingnan natin kung magiging okay siya. So, kung mapapansin nyo, ito 10 days din. Ito, actually 11 days. Pero ang liit pa, diba? Pero dalawang true leaf na rin siguro yan. Ayan. So, meron ako mga rainy dun sa baba. Bukas, transfer nila. Kasi 6 ko yung tinanim 15 pa lang ngayon. Kaya kulang-kulang pa. Ayan. So, ito, iniisip ko, bawasan to, tapos gawin ko na lang amaranth or colitis. Kasi nga, parang mas okay yung kahit ibenta natin siguro 100 grams, 10 piso. Pwede, diba? Parang 100 per kilo lumalabas. Pero yung benta natin dito kahapon, mga lettuce natin, parang pumapat ako yung 400 per kilo. Yan. So, yan. Meron tayo dito. Mga free harvest natin ng mga mustasa. So, soon enough, siguro gagamitin ko na rin to. Lalagay na rin natin ng tubig. Nutrient water. Then, yung pag-maintain na lang yan, siguro medyo isipin ko kung paano. Tapos dito, wala na yung isa. Mukhang hindi na yung tutuloy. So, ito naman naging stable Yan, nagpa-flowering na siya. So, soon, magbubunga. Ayan. Dito, yan, waiting tayo mag-red yung isa Nagre-red na yung isa Pero tatlo silang nag-start na mag-red. And ito naman mukhang stable pa rin naman. So from time to time, tinidilagan natin sila ng 2.0 na easy. So ito, fix lang yan. Yung mga styro ko dyan is ito. Ibon. Nag-coat kasi ako dito ng waterproofing. Ang pinaka-waterproofing ko lang itong inner rectangle lang, inner rectangle. Yan, may waterproofing yan. Hindi kasi halata pero pag nasikatan ng araw, makikita mo medyo shiny itong part na to kasi nga may waterproofing. Okay, so yung next harvest natin sa 22. Actually, may naghahanap na pero sabi ko sa 22 na lang. Antayin na lang nila, 7 days na lang din naman. So next week yon, next week Saturday o kaya Friday, mga ganon. Usually near Friday tayo nag-harvest. Pero yung mga bagong tanim ko naman, which is Tuesday tsaka Thursday, ang magiging timing na nun, sakto na yon. Pag Friday, yung Tuesday, pag hinarvest natin ng Friday, sakto na yon 45 days. Tapos yung Thursday naman, pag in-harvest natin ng Friday, 43 days. So, sa palagay ko, sakto na yung ganun timing. Ganun na lang ginagawa natin. Hindi ko sure kung i-adjust ko pa yung seeding schedule ko. Gagawin natin Tuesday na lang lahat para sakto 45 days pagdating ng Friday. Pero,
medyo komportable na ako ng 2 beses akong seeding per week sa ngayon. Okay? So, ito, nag-start na siyang lumaki. Yung tinanim natin nung 20. Ito kasi nung 12 eh. Yan, 12. So, itong dalawang batch na to, ang harvest natin na magkasabay. Ganda ng tubo. Natutuwa ako. Pero also, every week, ang tanim natin, diba, Tuesday tapos Thursday. Yung Thursday na tanim ko, o baka Tuesday, dinadagdagan natin ng 6 na ibang variety. Siguro 6 na Tiberius, o minsan 6 na... Ngayon, ang tinanim ko, 6 na Scamander eh. Scamander yun, red lettuce natin. Tapos, 6 na lalik, yan. Paunti-unti lang sila kasi konti lang yung buto ko niyan eh. Ang primary na tinatanim natin ngayon ay Olmeti. So, yan. Diyan tayo ngayon makikilala. So, sa current setup natin ngayon, at least 30 heads per week. Yun pa yung nasa timing natin so far. So, ito, pinrepair ko na lang. Ang pinatukan ko yung mga paso namin. So, 4 yan na paso. Nilagyan ko lang ng patungan. Tas plastic para hindi lang madumihan masyado yung styro natin. Ayan. So, kala ko ngayon ako magta-transfer. Pero natimplahan ko na to. So, in terms naman nung timpla, inangat ko siya. Dati ang target natin 1.5 to 1.6, diba? Ginawa kong 1.6 to 1.7 or up to 1.8. Kasi nga, ang base easy natin dito is 200, nasa 200 yung base easy natin. So, parang pumapatak nun. Pag 1.8 yung computation natin dito, nasa 1.6 talaga yung nutrient solution niya. Pero ngayon ito, nasa 1.7 something lang tayo, 1.7. Tapos, yung pH naman, ibinaba ko up to 5.7. So, nangyari yon based, kasi sinukat ko yung nutrient solution nung natira dito. Pumapatak, parang, di ba dati, nasa 1.4 lang yata yung ng sinukat natin dati. So, kung 1.4 yon, parang yung pinaka-nutrients mo nasa 1.2 lang. So, after 40 days or 43 days, bumaba siya ng up to 1,000 to 900. Mga ganun, nasa range ng 1,000, sabihin mo na 1,000. So, ibig sabihin, para ma-maintain ko yung at least 1.2 hanggang end of cycle nila, kailangan dagdagan ko pa yon ng mga 200. Kaya umabot ako ng 1.6. So, 1.6 to 1.7 or up to 1.8. Yun yung maximum natin. Maximum na kasi 1.8. Siguro 1.6 to 1.7. Then, yung sa pH level naman, nakita ko umabot siya hanggang 6.5. So, ibig sabihin, kung 5.8 yung nilagay ko doon, nadagdagan siya ng 0.7. Pero ang ginawa ko ngayon, hindi ko masyadong sinagad ng mababa. Basta mga 5.7 lang. So, dito nag-start yun. Ito, medyo mataas din. Pero alam ko, mga 5.8 pa yata yung pH level nito. Tapos, nasa 1.6 lang yung easy nitong isa. Pero dito ko ni-start talaga yung medyo nag-adjust tayo. Kasi, simula nung na-adjust ko to, yung sa kahapon. Naglinis din ako kahapon. So, yun yung pinakayo kong part ng cycle na to, yung paglilinis. Medyo maasikaso kasi. Pero, part talaga kasi yon na pagtatanim. So, dito, ito 512, ito kasabayan niya to eh, itong dalawang to. Kaya mapansin nyo, sobrang laki nito kumpara doon sa mga katabi niya. Ito, may lagging din. Hindi naman may iwasan na medyo may nahuhuli. Kaya ang ginawa ko ngayon, 1/4 100 para at least kung medyo may maliliit tayong batch ay walang problema na maisama natin siya sa pagbenta. 'Di ba? Kahapon, parang yung tinimbang ko nasa mga 260 to 270 grams yung average noon per 100 pesos. So, okay na. Goods na yun. Alagang-alaga naman natin. So, ito naman yung ating cucumber. Bala ko patayin yung isa. Pero inobserbahan pa natin. Sa ngayon, wala akong nakitang medyo lumaki. Pero madaming bunga. Ayan, makita nyo, daming bunga. Ano yan? Jackson 27, yung variety na yan. So, hopefully, mag-okay naman siya. Yan. Ito kasi bala ko, yung susunod nating tanim, yan, makita nyo may 3 doon. Ayan, may 3 maliit doon. Puro ano yan, cucumber Jackson 27. Hinahanapan ko na ng tataniman. Kasi yan, mga ilan na to? More than 3 months na to. Ay, hindi. Magti 3 months pa lang sila kasi March
March, April, May, June. Oh. Magti 3 months pa lang sila after 4 days. Pero nakita nyo naman kung gaano siya ka-taas. Yun. So yan, bala ko rin kasing tanggalin sila dyan pag napatubo ko na yung mga yon. Yan, yung tatlo. Bala ko dun, basta dun sa part na yun natin siya patutubuin. Bala ko siyang tanggalin dyan kasi nga medyo na-shade niya rin to. So, yun. So, afterwards ng mag-harvest tayo dito, yan, harvest dyan, susunod dito. I-adjust natin yung location nito. Ito. Baka itapat natin dito sa may puno. Tapos, itabi na natin yung isa dito. Yan, magkatabi sila dito. Para may daanan ako papunta doon. Yan, i-adjust natin siya dito kasi nga medyo malilim dito. May mga times na malilim talaga dyan. So, yan. So, goods naman, no? Tanim-tanim tayo dito. Ito, nagano na eh. Ayan, no? Nagpa-flowering na. Ayan, no? Yan yung mga flowers niya. Magkakaroon yan ng buto. Yan. So, ito, i-stop na rin natin to. Malamang harvestin lang natin yung dahon yan. Para pagkain natin. And then, goods. So, yan. Medyo may tip burn siguro tawag dyan. Kung ano man. Kasi minsan nakakaligtaan ko tong diligan, hindi naman siya nakakaligtaan talaga kasi maliit lang yung paso niya. Madali siyang makaubos ng tubig, ng moisture. Kaya ayun, yun isa naging issue niya. So hopefully okay naman yung ibang mga tanim natin. Ayan, may tuba. Ayan. Lumalago na rin kasi yung halaman dito eh. Kaya may time talaga na tatakpan. Ito, ano ba to? Nung 5 pa yata ito. Yung 5 oh. So sa 20, ano na yan? 45 days na yan sa 20. Ito. 19 pa nga lang eh. So, pwede natin i-harvest. Yan. Harvest tayo dyan. So, dito naman, ayan, makita nyo, tumutubo naman sila na maayos dito. Kaso, ang dami, no? Ang daming kulitis. Sarap eh. Ayan, no? Ang dami nila. Ayan. Yan. So, yun lang naman yung nangyayari sa atin dito ngayon. Goods naman. Inoobserbahan pa rin natin yung paglaki nila. Ito kasi masyadong malapad talaga. Oh. Yun, tatakpan na nila yung konti dito sa kabila. Sinasakop na nila. Pero malapad, magandang tingnan. Kaya inisip ko kung paano ko sila didiskarte yan pag tinanim ko na. Baka isang side sila dito. The rest. Yan. Laki. Ganda. Hindi ko lang alam kung gaano kabigat. Yan yung first natin, pag na-harvest natin sila yung first Tiberius or romaine natin na ma-harvest natin. Ang maganda yung condition ng growth. Yan. Hindi naman siya perfect kasi may mga tip burn. Yan. Dito, lalagyan ko pa. Paso na lang paso na lang yung natin, magiging patungan. Lalagay natin dito. Hindi ko na siya siguro lalagyan na masyadong cover na ganito, na plastic, kasi hindi ko nakikita yung tulo. Although kasi ito, wala pang mga waterproofing nung time na yon. 1 layer lang ng waterproofing nilagay ko dito. Mukhang goods na naman yun. So lahat to may waterproofing na. So isa-set up ko na lang unti-unti. Dahan-dahan nating ayusin ang ating farm. Yan. So far, kung gusto ko man mag-increase to ilan ba? 45, pwede natin gawin. Pero sa ngayon, yung target natin is for 30 lang pala, 30 per week. Mga kung buo lagi yung tanim ko, 36 yun per week kasi nga may pasobra na tayo na 3. Yan. So susunod, kung magpo-45 tayo, magpapasobra siguro tayong 4 na buto. Yan. Pero wala pa 'yon sa radar ko ngayon. Baka by August siguro maka-harvest tayong ganun. Kasi yung mga sunod-sunod natin mga July, tas first or second week of July, doon natin titingnan kung kaya natin i-release yung 30 heads at kung kukulangin tayo. So kung kukulangin tayo, doon tayo mag-adjust ng tanim to 45. Then, siguro goods na yon para i-introduce ko dun sa mga
tindahan dyan sa labas, mga palengke, maging reseller sila. Susuplayan lang natin sila weekly. Okay? Ganun pa rin ang ano natin, 400 per kilo pa rin yun. Tapos bahala na sila magpatong. Siguro up until kung 400 per kilo, 20%. Sabi mo ng 500 per kilo kung gusto nilang yun yung maging target nila. Ayun. O kaya 3 for 100 kung ibebenta sa kanila, tapos benta nila ng 3 for 120 or 130. 150 na siguro yung max pag ganyan. Ayun, yun lang naman ang balita natin dyan. At hindi ko pa sure kung lalagyan natin yun. Inaaral-aral ko pa. Tsaka wala pa rin naman akong ilalagay. So ngayon ito muna. Ang target is ma-maximize natin to. So 14 or 16 maximum of 16 styro dito sa setup na to. And yung 16 kasi na yun, kaya mag-produce nun ng 60 heads per week. Ganon karami yun. So naka-design na tayo going 60 heads per week. Pero ngayon, nasa 30 heads per week muna ang produce natin. That's it. Thank you very much. Medyo mahaba na yung video natin. Hopefully, may naitulong ako. Tapos ito yung pala yung mga rainy na hindi na tumubo. Isa lang yung tumubo. So, continue pa rin tayo sa pagtanim sa ating indoor. Which is, nagtanim na ako kahapon. Tama, kahapon. Kasi, nung isang araw kasi Sabado ngayon. Thursday tayo nagtanim. Then, ang scamander yung 6 na nilagay natin doon. That's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.